Bangungot habang gising para sa mga biyag ang kanilang karanasan sa kamay ng mga tiga-MNLF sa lungsod ng Zamboanga. Ang isang nakalaya, idinitalye ang pagbabanta sa kanilang buhay nung mismong pinuno ng mga rebelde, si Ustad Saber Malik. Mula sa barangay Kanilar sa Zamboanga, nakatutok live at eksklusibo si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mike, sa paghupa ng putukan ay naglabasa naman ang mga kwento ng katapangan at kabayanihan ng ilan sa mga MNLF hostage. Sa aming pakikipagkwentuhan sa kanila ay nasabi nila na ilan pang mga bihag ng MNLF ang binawian ng buhay dahil naipit sa putukan sa pagitan ng gobyerno at MNLF. At sinabi rin ng isang bihag sa amin na 2 babae ang tinangay umano ng MNLF sa kanilang pagtakas. Po siya sa paa. So ilan ang... Siya si Rachel May, 18 years old, dating bihag ng MNLF. Minabuti niyang bahagi lamang ng kanyang mukha ang makita ng publiko para raw sa kanyang privacy. Kwento niya, isa siya sa mga bihag ng grupo ni Ustad Saber Malik na nagkuta sa KGK building at mga katabing istruktura sa Lustre Street, Zamboanga City. Pinaghiwalay daw ang mga babae at lalaking bihag. Ang mga lalaki nasa Alliance Chapel at ang mga babae nasa kalapit na daycare center. Sigurado raw siya na si Ustad Malik ang namumuno sa mga rebelde. Ito ang litrato ni Ustad Malik. Yan. Opo, siya yan. Siya talaga? Siya talaga yan. Yung stricto, matalino, parang matalino siya. Magaling siya mag-isip, pati mas lalo akong natakot doon nung kinausap niya si Ma'am Beng, pati si Sir Rojas, sabi niya, ano man ibibigay niyo yung gusto ko o hindi. Palalayain niyo ba kami o hindi kasi ipapatayin ko yung lahat ng mga hostage. Kaya sabi, doon pa lang umiyak na kami. First day, tinutukan kami ng baril. May mga araw daw na isang beses lang kumakain ang mga bihag. May araw ding walang mainom kaya pinagtiyagaan nila ang tubig ulan na naipon sa isang drum. Ang masaklap pa raw, nagkagusto kay Rachel May ang kanang kamay ni Malik. Gusto niya po akong kunin. Doon pa lang po, sinabi niya sa akin na kahit anong mangyari, wag daw po ako umalis sa tabi niya. Doon lang daw po ako. Ito yung second in command? Opo, pinagitna niya ako sa kapatid niya, pati sa kanya. Para in case daw magkatakbuhan, hindi daw po ako mawawala. Pero dahil sa putukan at sa tulong ng iba pang hostage, nakapagtago si Rachel May. Yun nga lang, 2 raw sa kasama niyang babaeng estudyante ang tinangay ng iba pang rebelde. Nag-alala po ako baka gawin nilang asawa, yung kaibigan ko. Kasi 2 kaibigan yun nandun ko. Magaganda pa naman yun sila, baka gawin silang asawa. Kasama raw si Rachel May sa mga hostage na nagdala ng puting bandera at ginawang human shield ng MNLF. 2 sa kanilang kasama ang namatay dahil sa mainit na bakbakan noong Biyernes, kabilang ang batang ito na tinamaan sa ulo. Si Rachel May daw ang namuno sa pagtakas ng 65 bihag mula sa kamay ng MNLF. Dinala ko po sila lahat. Bale, sinabi ko sa Diyos, Lord, ikaw na lang bahala sa amin. Bigyan mo ko ng lakas na loob para masave ko yung mga tao na nandito. Kaya dinala ko po sila lahat sa labas. Kapa lang po kami, dahan-dahan lang po kami para hindi kami makahalata ng mga MNLF. Hanggang nakarating na po kami sa may daanan ng Santa Catalina, may nagpaputok. Lakas loob po ako nagsabi, kinuha ko po yung white t-shirt, nagsabi po ako, civilian po kami, huwag kayong magpaputok, sir. Doon may sumagot na, sige, isa-isa lang, mga militar kami. Mike, ayon dito sa mga nakausap natin, for example, yung AFP, ang sinasabi nila wala silang exact figure ngayon kung ilan talaga yung hostage na namatay dahil naipit sila sa crossfire. Pero kanina may isa pa akong dating hostage na nakausap at sinabi niya na yung kanyang anak daw ay namatay. No? In her presence, nakita niya yung pagkamatay ng kanyang anak at ito raw ay napilitan na niyang iwanan yung katawan doon mismo sa Lustre Street nung siya ay tumakas na, Mike. Malungkot sapagkat ngayon sa puntong ito, Sandra, na nalalaman na natin yung mga namatay dun sa loob nung pinangyarihan ng bakbakan, lumalabas ngayon yung mga bata na naging biktima nitong palitan ng putok na ito. Sana tuloy-tuloy na yung medyo humupa ng ganyan dyan sa kinaroroonan ninyo. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.